So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist guys ating spiritual life and random topics in life 2024 to 2090. Bakit hindi tayo nag-asawa ng maaga? Okay, ngayon ay 5:55 ng hapon na, pa-sunset na. Okay, yun lang din masasabi natin guys, na tayo sa video ko, hindi tayo naggagawa dito ng mapapahamak yung buhay mo, sasaktan ko kayo, lulukuhin ko kayo, maghihingi tayo ng advice, pera, wala. Talagang it's all free and it's all secret na pasado natin. Try lang, di ba? Siguro masasabi natin na life is so short. Siguro pwede pa natin siguro to ma-extend guys. Yun lang na try natin si Garden of Eden, si Adan at Eva. Baka totoo siguro yun guys. Yun lang din na yung mga hindi pa nasubukan natin. Di ba? Baka makita pa yung kaapu-apuhan natin, tayo na mga ikalimang lolo na, siguro ilang anak na, di ba? Siguro hindi sa sementeryo ang ending mo, di ba? Kasi alam mo wala kang bisyo, di ba? Wala kang sikrilyo, alak doon, droga, nagbi-business ka, di ba? Religious ka, mabait ka, maliban lang kung disgrasya, di ba? Ayusin mo yung sasakyan mo, di ba? Mag-drive na pagod, or basta ganun. Basta patante lang na magtatanim, magnegosyo, maghanap buhay, siguro, at nag-serve ka ni God Yahweh, siguro wala sigurong rason na maging malungkot ang buhay mo. Masaya ka na maglilingkod, mag-serve kang Abba Yahweh, kang God Yahweh, di ba? Kantis ka ba Yeshua diyan sa Bible. Napagdalim na talaga. Yun lang din na masasabi ko, na life is so short kapag gagamitin natin sa kasamaan, di ba? Ang sabi pa sa Bible na pag gumawa tayo ng masama talaga, if you doing bad daw, sasabi sa Proverbs, we are loving death. Kung naging evil tayo at wicked, yung gumagawa ng masama, diba, naloko, nanakit doon, siguro may chance na bababa yung buhay natin dahil sobrang kain ng karne, nagbibisyo doon, siguro akala nilang susolve yung problema nila, pero hindi nila alam, mas lalong lalala o mag-getting worse, lalong lalala yung sakit nila. Tapos nagkasakit ka, akala mo 200k, 300k, gagaling na yung sakit mo, kulang pa, habang buhay na yun, hanggang kamatayan na lang. Yun lang din na masasabi ko, na totoo talaga sabi ng mga doktor, sabi ng mga pastor, na we are just killing ourselves. Posible siguro guys. Yun lang din na kung may kaalaman ka, nag-aaral ka sa mga libro, may mga abot pa nga ng mga 100 years old din nga, natural lang kinakain, mga gulay lang, maging healthy lang yung mga kinakain mo, mga iniinom mo, walang bisyo, matulog ng maaga, mag-exercise, magtanim-tanim, magnegosyo, siguro peace of mind, di ba? Umiwas sa mga sobrang news, mga chismis, mga showbiz. Puro may possible talaga haba buhay mo guys, kasi inalagaan mo yung katawan mo, di ba? Nag-aaral ka, nag-check up ka sa doktor, di ba? Yearly annual check up, siguro may possible na haba talaga kung gagawin mo tong sinasabi ko. Pero kung hindi mo gagawin to, gagawin mo pa rin, gaya ka sa mga kapitbahay mo, siyempre magagaya ka sa problema. Yung problema pa sa kabataan, nag-asawa pa ng maaga, yay, wala na siyang pera. Tapos magtrabaho na siya, diba? Kailangan dito, di na siya makaipon, ako. Tapos di na siya makanegosyo kasi may bata na, nagbibisyo pa siya doon, wala na, kawawa ang future mo. Tapos wala ka lang time, you have no time, di pagkatapos yung lahat ng sacrifice mo sa bata mo, babalik ba talaga para sa iyo? Hindi. Sure ka ba na talagang tutulong din ang bata sa iyo? Makasarili tayo kasi puro lang tayo bisyo. Di ba? Ang bisyo, kabutihan. Ito yung mga alam mo masama sa katawan, sinabi ng mga doktor, scientist, sabi pa ng gobyerno, masama ang mga droga at mga alak, sigarilyo. Alam mo, nakasama talaga yun. Iwasan yung prosti. Di ba? Kung may negosyo ka, problema kasi sa tao ngayon, nagkasakit at walang hanap buhay. Then wala silang hanap buhay, at saka wala silang mga ipon, wala silang mga pamilya na tutulong sa kanila, kasi nung kabataan nila makasarili sila, tapos hindi pa religious, niniwala doon sa mga TV news, di ba?
Naniniwala doon masyado. Then lahat na nakikita, naniniwala agad. Pupunta tayo sa doktor, guys. We go to the doctors. We must ask the experts. We must read the libro. Magbasa ng libro, mga legit books, di ba? Basahin. Magpunta ako sa doktor, nagtatanong, ginawa ko talaga yung sinasabi ko. Yung last 10 years ago or 11 years ago, yung 2013, 14, yun. Doon ako nagsimula na gamutan, mga herbal lang. Yun lang din na, alam mo, it's so hard na kung mali pang decision ko dati, guys, siguro patay na ako, guys. Ano na siguro kung buto na ngayon, o siyempre magpalibing, magkaanong gastos noon, siguro abot pa ng 100k pa rin, siguro ngayon mga 200k siguro, maliban na kung pinatay ka o na-disgrasya. Pero kung namatay siguro sa sakit, malaking gastos, guys. Kulang, mauwian talaga mga relatives mo, maghingian, di ba? What if mo yung ibisyo mo, iipon mo yun, di ba? May mga project kayo, mga sinasabi ko, guys. Kung susundin mo lang to, guys, wala talaga mawawala sa iyo, guys. Siguro yung sinabing forever young. Hindi ka magkasakit. You look younger. Then healthy, strong immune system. Siguro, guys, at saka healthy body. Kung magagawa natin nga, guys, exercise, magtrabaho, mag-iipon, mag-meditate, mag-yoga, siguro kahit 30 years old na mag-asawa, guys, siguro sa babae 27 siguro, 28, kung sa lalaki 30 siguro, 35, siguro may chance siguro, guys, na magagawa natin to in the future times. Kasama ko kayo, gusto ko kasama ko kayo, mga subscriber ko. Hindi lang ako lang ang nag-iisa, gusto na natin na may witness tayo, mga testigo. Hindi lang natin dapat isolo lang yung success natin, kasi baka may engage sila kung ano ba yung sikreto natin. Siguro, guys, titignan natin ito yung picture natin. Makikita naman to sa playlist sa YouTube. Maliban lang kung di magigera or mag one world government sa China. Pero kung siguro sa future times, kung ganito pa rin ang situation, siguro magsasurvive tayo, guys. Magbi-business tayo. Magninegosyo tayo. Mga halaman, mga sasakyan, or any skill sa Tesla. Siguro, yun lang din masasabi natin. Ang saya, di ba? Luwag ng narinig mo lang mga salita ko ngayon, mga message na ito, parang masaya, di ba? What if kung nangyari talaga yun sa atin, di ba? Kung nakita natin, hindi na tayo maghihirap sa buhay, kung anong pangailangan natin, nag-iipon tayo, umiwas tayo sa bisyo, siguro may chance talaga. Ito talagang pinapangarap ko, guys, pero mahirap kasi na yung isip mo, i-execute mo, kasi marami kong kontra sa iyo, yung pamilya mo, asawa mo, mga kamag-anak mo, madami kang kalaban, kapitbahay mo. Ano ba tong idea niya? Hindi na siya nagbibisyo, nag-iipon na siya, nagnegosyo na siya. Ako dito ko magpapadala sa mga sabi-sabi sa ganun, kasi kanya-kanya ang kaligtasan, hindi naman ako makaligtas sa iyo, hindi din siya makaligtas din sa akin. So, ganun lang din, kanya-kanya ang buhay. O siguro kung nagpapadala pa ako sa bisyo dati, kung nagsama pa ako sa mga samang kaibigan, ipatay na siguro ako ngayon. Kung magkasakit ako, wala naman silang maitulong sa akin, wala naman silang magagawa sa akin. O kung hospital ka, magaling lang yan, manghingi ng mga libre, mga inuman, diba? Ganun pa ang classmate ko, yung mga classmate ko dati, sila lang yun. Iba ako, gusto ko na kakaiba, gusto natin magawa ng mga record, diba? Parang Guinness record, gagawa tayo ng mga record, baka lang, di ba? Para ni Venetian Ford. Siguro, baka totoo, guys. Siguro lang, yun lang din, atsuri natin na baka, di ba? Hindi kambing, baka lang, baka, maybe, it's possible. Just try lang tayo at saka testing. Maybe in the future, baka mga drone na siguro ang ililipad na, wala na sigurong traffic. Siguro, hindi na alam. Siguro, siguro, hindi natin alam whatever future holds. The future is now. Wait, ano ba to? May sasakyan dumaan. May van. Yun lang, guys, baka lang, guys. Siguro, we don't know. We don't know what the future holds. Maybe, ayaw na kasi sa light kasi yan. Hindi natin alam, baka lang, no, di ba? Hindi natin masabi. Baka hindi natin na malalaman kung ano talaga ang future. Yun lang din, guys, na marang maganda yung future ka na nakita ko sa vision ko. Siguro, guys, siguro parang boring lang yung sinasabi ko, no, pero magagawin mo yan, guys. Kahit
kahit matagal man, pero at least alam mo sa sarili mo, parang confident ka sa sarili mo na tama yung ginagawa ko, tama yung iniisip ko, tama yung ginagawa ko, naniniwala ako, hindi ako mapapekto sa iba kasi meron tayong kaalaman, because knowledge saves you. Ang kaalaman natin ay yung magliligtas sa atin, umiwas sa bisyo, mag-iipon, magnegosyo doon, huwag mag-asawa ng maaga, di ba, mag-build ng mga skill. Siguro lang guys na then may financial management ka, plus religious ka, umiwas ka sa mga masasamang barkada, taga simbahan yung mga kasama mo, di pala bisyo. Siguro yun lang din masasabi ko guys, na may chance na habang buhay natin. Yung mga iba lang regular person, abot pa nga 80, 90 eh. Siguro ngayon kung yung mga madaling magkasakit, yung mga 70 na lang, 60, ano pa yun. Pero sa atin siguro babata pa rin tayo. Yun lang siguro guys, na we test, we try, baka lang. Yun lang din na masasabi natin, na paggabi na 2 minutes na lang. Yun lang din masasabi ko po guys, na siguro na masasabi natin, yun lang din siguro, try lang natin guys, try lang, diba? Wag lang tayo mawala ng lakas ng loob, just keep going, happy lang tayo, prayer lang tayo araw-araw, magsipag lang, mag-imagine, magdasal, o diba, yun lang din na there's a beautiful future waiting for us. Kung umiwas ka sa bisyo, kumain ka ng gulay at may self-discipline ka, umiwas ka sa soft drinks na yan, sa kaalak, sa kasigarilyo, shabu, talagang gaganda ang katawan mo, plus kumain ka ng mga gulay, proper way, nasa playlist yun, tignan mo na lang. Then pag gawin mo lang yan guys, naku, babago talagang buhay mo, shift talaga. Kung 10 years old ka ngayon, nanonood, 30 years old ka na, mayaman ka na, may negosyo ka na, di ka na nagkakasakit, may kaalaman ka, di ba? Yung anak mo, kung magbuntis ka sa asawa mo, siyempre maganda na may pera ka, di ba? May gasto, may afford ka. Kung pera na nag-asawa ka ng maaga na walang-wala ka, kawawa talagang ending. Ito lang na realize ko nga, pag mag-asawa ka na wala kang pera, doon sisimula kasi ang problema. Walang magpapatirang yung nanay nagtatay sa asawa mo. Dapat magbakod ka ng bahay, bibili ka ng sarili pagkain mo, may negosyo ka na sarili mo una bago ka magka-baby, para may tuloy-tuloy kay panggasto sa anak mo, sa bahay mo, diba? At saka umiwas sa mga sugal, mga bisyo doon, mga treasure hunting, mga investment scam. Siguro forex lang siguro maganda guys, mga business. At yun lang din, yun siguro konting loto lang, yun lang siguro. At saka pa rin ka sa tithe, sa Bible, pag-iipon ka, maraming pag-iipunan ng buhay, maraming planong kailangan gagawin. Pag magawa natin yan guys, 3 to 5 years from now, or siguro ilang taon na tayo to, 39 siguro, 37 or 36, 35, depende siguro guys dyan. Aabutin natin yung between. Ang pangarap lang natin si God Yahweh, maserve lang. So yan lang masasabi natin guys, na there's nothing impossible guys. Pag maniwala lang tayo sa langit, diba? Bibigyan tayo ng kaalaman, at yung kaalaman gagawin natin. At maniwala lang tayo guys, just have a faith, just believe. At huwag mawala ng pag-asa or mahinaan ng loob. Kailangan kasi na mabuhay tayo araw-araw sa gira, na talagang matalino, masipag, sanay ka sa buhay. Kailangan talaga na kung ano ka, may kaalaman ka, may ipapasag ang kaalaman sa anak mo. Gagabayan mo siya, tuturuan mo siya. So siyempre paglaki ng bata mo, pagpapasalamat yun sa iyo. Diba? Ang ganda ng buhay, diba? Kung ganun. So patuloy na tayo sa ating next video guys, sa susunod na mga araw. Maraming salamat sa like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Yun lang promise ko sa inyo guys. Siguro lang guys, na babata pa tayo sa future times, diba? Dadami pera, age doesn't matter. Tanti dito is kaalaman galing ni God Yahweh, na mas unahin natin yung first seek the kingdom of God Yahweh, and all these things shall be added unto you. Dadagdag lang. At saka ang blessing ni God Yahweh, He gives wealth and He adds no pain with it. Yun lang din guys, na Yahweh's time is the perfect time. So okay, maraming salamat po. Thank you po.